Malacanang pushed back against Senator Alan Peter Cayetano's remarks criticizing the administration. And for the details, we have our mobile journalist Julie Baiza reporting. Julie, ano ang naging tugon ng palasyo dito sa sinabi ni Senator Cayetano na ang administrasyon daw ay nakafocus lamang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Huling binuweltahan nga ng palasyo si Senador Alan Peter Cayetano sa pagsasabi na selective justice lang yung magkakaroon kung ang magiging focus lang ng administrasyon ay yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi kasi ni Cayetano, maaantala rin daw yung investigasyon sa flood control anomaly. Ang tanong ni Castro, saan daw kaya hinuhugot ni Cayetano yung kanyang mga kwento? Mainam daw na matanong sa kanya kung mayroong pagkakataon. Pero ang patutsyada ni Castro, paano nga raw kaya matatanong kung puro Facebook lang ang senador? Pinabulaanan na nga rin ng palasyo na tututok nga lang sa impeachment trial ang administrasyon. Nakikita naman daw na gumagalaw ang National Bureau of Investigation, ang Office of the Ombudsman at maging ang Department of Justice. Updated naman daw siguro yung senador, lalo't napakadalas niyang mag-Facebook. Giit pa ng palasyo, patuloy na nagtatrabaho ang gobyerno para mapanagot yung mga dapat mapanagot. Isa pa sa ipinunto ng palasyo, tuwing magkakaroon daw ng mga cabinet meeting, hindi raw nababanggit ni Pangulong Bongbong Marcos yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, doon naman sa mga nagsasabi na nagdudulot ng pagkakahati-hati. Itong impeachment, ang sabi ni Castro, ang paghingi daw ng accountability and transparency from public servants ay para daw sa taong bayan. Magkakaroon lang naman daw ng pagkakahati-hati kung mayroong mga taong gumagawa ng fake news o kaya ay may mga susubok na i-cover o pagtakpan yung katotohanan at mga ebidensya para mayroong mga makalusot. Pauline. Okay, Julie, dumako naman tayo sa Tacloban school shooting. May mga iniutos na ba si President Marcos kasunod ng trahedyang yan? At may posisyon na rin bang Malacanang pagdating sa usapin ng pagbaba ng age of criminal liability? Una, Pauline, si Pangulong Bongbong Marcos ay heartbroken daw doon sa nangyari nung narinig nga niya yung nangyaring shooting sa isang paaralan sa Tacloban. Ang sabi ni Castro, hindi na raw kasi katanggap-tanggap yung mga marahas na pangyayari sa bansa, lalo at kabataan nga yung sangkot. Heartbroken nga rin daw si Pangulong Bongbong Marcos kasi nakita or lumalabas na bata yung kayang magplano ng krimen at inosenteng kabataan din yung naging biktima. Kasabay nga niya iniutos na ni PBBM na alamin kung ano yung naging ugat nung shooting incident, maliban nga sa nakikita nila na posibleng impluwensya ng online gaming apps. Ang sabi pa ni Castro, kagaya nga raw nung una nilang nabanggitan, depende sa magiging bersyon ng panukalang batas yung magiging posisyon ng pamahalaan. Aaralin naman daw ni Pangulong Bongbong Marcos yung panukalang batas para malaman kung ano yung nararapat para sa mga kabataan. Pero earlier this week, Pauline, sinabi na rin ni Castro na kung makikita ng Pangulo na makabubutihan sa mga kabataan ay sasang-ayunan niya daw. For Castro, reasonable age din yung 12 years old na sinabi ng Philippine National Police na sinusuportahan nila in case nga na maamyendahan or maisulong itong pagbababa sa minimum age of criminal liability. Pauline. Okay. Julie, may iba pa bang update si Yusek Claire Castro sa kanyang press briefing kanina? Isa pa, Pauline, sa nireaktaan ng palasyo kanina ay yung sinabi ni ICC Presiding Judge Joanna Kerner na paglaganap daw ng fake news sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa mga naging pahayag ni dating Lead Defense Counsel Nicolas Kaufman. Ang sabi ni Castro, naging makabuluhan daw yung ipinahayag ng ICC dahil lumalabas or nakikita ngayon na hindi lang daw sila yung nakakakita ng pagkalat ng fake news tungkol sa kaso. Tama lang din daw na i-call out si Kaufman dahil yung mga pinahayag daw nito ay puro paninira lamang sa gobyerno. Pauline. All right, thank you very much for that report. That was mobile journalist Julie Baiza.